Stephen A. Smith dismayado sa Lakers. Mga fans, mainit na naman ang dugo kay Darvin Ham at Anthony Davis. Ipinapatigil kay LeBron na gawin ito. Diskarte para matalo ang Nuggets. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, mga amigo, ay paki-like mo naman ang ating video. Maganda ang simula ng Lakers kung saan ang first half ay nakuha nga nila ang advantage at sa second quarter, nakuha na ni LeBron James ang kanyang 40,000 career points sa pamamagitan ng layup na ito. So panibagong milestone na naman para kay LeBron James bilang kauna-unahang player na nakagawa nito, kaya talagang todo suporta ang mga fans at syempre ang pamilya ni The King LeBron James. Pero sa third quarter ng laro, dito na nagsimulang makahabol ang Denver Nuggets at ang masama pa dyan mga amigo, sa mga huling minuto sa fourth quarter, hindi na mapigilan ng Lakers ang Denver Nuggets na umiscore na halos lahat sa kanilang player mga amigo ay talagang kumakamada. Dahil syempre sa pangunayan ng kanilang dalawang superstar na si Nikola Jokic at Jamal Murray. Ayon pa kay Rui Hachimura, lagi naman daw silang andoon para lumaban, pero sa mga huling 2 o 3 minuto ay nahayaan nila itong umiskor sa kanila sa kahit anong paraan na gusto ng Nuggets. Sinubukan din naman daw nila ang iba't ibang klase ng depensa, pero talagang magaling na team ang Nuggets at lahat ay kayang umiskor at may magandang chemistry. Ayon pa kay Austin Reeves, para matalo ang Denver Nuggets, dapat ay malupit kayo sa fourth quarter at dapat daw nilang maayos ang problema na ito mga amigo. Nagbiro pa itong si Anthony Davis at sinabihan niya daw si LeBron na dapat ay tigilan niya na ang pag-break o pag-abot sa mga bagong milestone dahil sa oras na ginagawa niya ito ay natatalo nga ang team nila. Nang malampasan niya si Kareem Abdul-Jabbar ay tinalo sila ng OKC at ngayon na nagkaroon siya ng historic milestone bilang kauna-unahang player na umabot sa 40,000 career points ay natalo sila ng Denver Nuggets. Siyempre, biro lang yon para dito kay Anthony Davis. Ang lahat ng ito ay sinisisi ng mga fans kay Coach Darvin Ham dahil hindi daw si AD ang pinapabantay kay Jokic kundi si Rui na walang magawa at minsan si Reeves o sino man na maliliit na player na talagang mismatch nga kay Nikola Jokic. Isa pa, pinaupo nila si D'Lo sa crunch time at pinalaro ng mahabang minuto si Cam Reddish, kaya naging stagnant ang opensa ng Lakers at tanging si LeBron James lang ang nagbubuhat na gumawa ng 13 points sa fourth quarter. Well, mahirap din talagang mapigilan si Nikola Jokic lalo't naging init pa si Jamal Murray. Kaya naman, napapost na lang si D'Lo ng ganito sa kanyang IG. Well, sa first half naman mga amigo, hindi naman kasi ang depensa ng Lakers ang dahilan kung bakit nakalamang sila, kundi ang kanilang opensa. Sa fourth quarter, hindi sila maka-score, samantalang panay naman ang score ng kalaban. Alam mo na nga ang mangyayari dyan. Isa pa, hindi nagmimintis itong si Michael Porter Jr. 10 of 10 from the field at 5 of 5 sa 3-point area para sa kanyang 25 points. Ayon pa kay Stephen A. Smith, dismayado siya sa Lakers dahil sa bawat malaking pagkakataon o okasyon, lagi silang talo o hindi umaakma sa okasyon ang kanilang nagiging performance. Ilan sa mga halimbawa dito ni Stephen A. Smith ay nang i-unveil nga ng Lakers ang statue ni Kobe Bryant kung saan natalo din sila. At ngayon nga lang maabot naman ni LeBron James ang panibagong milestone kung saan siya ang kauna-unahang player na umabot sa 40,000 career points ay natalo sila. Tinira din ni Stephen A. Smith si D'Lo na gumawa lamang ng 4 points sa second half at sa fourth quarter ay wala man lang itong nagawa. Binanatan niya pa si Anthony Davis na hindi man lang daw nagpakita ang gila sa second half lalo na sa fourth quarter. Ando na daw tayo mga amigo na hindi nga nila mapigilan itong si Nikola Jokic. Pero si AD na umiscore lamang ng 17 points ay ibang usapan daw mga amigo, samantalang 35 points kay Nikola Jokic. Kung baga dahil hindi mapigilan ang kalaban ay makipagbakbakan ng one-on-one, kung baga harapan mga amigo ang gusto ni Stephen A. Smith. Pero halos hindi nga
pinababantay ni Darvin Ham itong si AD kay Nikola Jokic at ginagawa lamang siyang backup defender. Kung depensa ang gusto ni Coach Darvin Ham ay dapat ipinasok niya si Jackson Hayes na maging primary defender ni Nikola Jokic at isab lamang si Rui dito kay LeBron James. O kaya kontrahin na lang ng opensa ng Lakers ang opensa ng Denver Nuggets. Ang problema, walang maaasahan sa bench ng Lakers. Tanging starter lang mga amigo ng Lakers ang naka-double figure ang score. Noong 2020 ay pinagbantay nga ni Frank Vogel itong si Dwight Howard kay Nikola Jokic para lamang mapigilan itong umiscore at makagawa ng magandang play para sa kanyang mga kasama. Ngayong 2023-24 season ay walang remedyo itong si Coach Darvin Ham para pigilan si Nikola Jokic.